Isang maulang umaga sa ating lahat mga bata, kamusta kayo? Alam ko wala tayong pasok ngayon, pero maaari pa rin natin ituloy ang ating pag-aaral kahit nasa loob lang tayo ng tahanan. Katuwang natin sa ating pag-aaral sa umagang ito ay ating mga magulang. Andyan si mommy o si daddy o di kaya si kuya o si ate. Kaya handa ka na ba para sa ating aralin sa umagang ito? Makinig ng maayos upang sa ganon ay masagutan ang mga katanungan pagkatapos ng ating aralin sa umagang ito. Ihanda ang inyong papel, ihanda ang lapis, ihanda ang sarili sa pakikinig. Ngayon ay August 10. Ang asignaturang ating pag-aralan ay GMRC. Handa ka na ba? Magaling! Ang layunin ng ating pag-aralan sa umagang ito na isa-isa ang paraan sa pag-iingat sa mga yamang mula sa kapaligiran. Nung mga nakaraang linggo, ang napag-aral natin ay yamang lupa at yamang tubig. Kaya ating balikan ang mga uri ng yaman sa kapaligiran. Una ay yamang lupa. Ang yamang lupa, mga bagay na matatagpuan natin sa lupa tulad ng puno, magagandang bulaklak, masustansyang prutas, gulay, at mga hayop. Maaari din ang ginto, ito din ay mula sa yamang lupa, uling, at palay. Ikaw nga magbigay ka ng halimbawa ng mga yamang lupa na alam mo. Magaling! Isunod naman natin ang yamang tubig. Ang yamang tubig, mga biyayang nagmumula sa tubig tulad ng ilog, dagat, lawa, malinis na inumin, at mga isda na ating kinakain. Heto halamin natin ang mga nakukuha natin sa ating yamang tubig. Nandiyan ang isda. Magbigay ka nga ng halimbawa ng isda na kinakain mo. Tama. Andiyan din ang alimango. Kumakain ka ba ng alimango? Magaling. Pusit. Yan, nakatikim na ba kayo ng pusit? Corales o corals. Matatagpuan sa yamang tubig o sa ilalim ng dagat. Mga pagong o turtles. Yan. At mga halamang dagat o seaweeds. Ayan ay mga isa sa mga halimbawa ng ating yamang tubig. Magbigay ka nga ng halimbawa ng yamang tubig. Mahusay. Bakit kaya mahalaga ang tubig sa atin? Dahil ang tubig ay nagbibigay sa atin ng inumin o panluto, pampaligo o panlinis, tirahan ng mga isda. Magbigay ka pa nga ng ibang gamit ng tubig sa loob ng tahanan. Magaling, maraming gamit ang tubig sa atin. Napakahalaga ng tubig sa atin. Kaya alamin natin ang mga paraan sa pag-iingat ng yamang tubig at lupa. Una, huwag magtapon ng basura sa ilog. Dahil nakakasama ito sa mga isdang namamahay sa tubig, hindi lang sa ilog, sa kanal, sa dagat. Huwag tayong magtapon ng mga basura upang hindi masira ang ating yamang tubig. Pangalawa, isara ang gripo kapag hindi ginagamit. O ikaw bilang isang bata pa lang, kaya mo na magsara ng gripo pag alam mong nakabukas ang gripo ng bahay sa banyo, sa lababo, o sa labas man na may gripo kayo. Nakita mong tumutulo, aba, magkusa ng isara ang gripo at kung ang gripo nyo naman ay sira, sabihin sa nakakatanda na sira ang gripo natin upang sa ganun maayos at maiwasan na bumaha, tama. At magkaroon tayo ng maayos at pagtitipid ng ating tubig.
Pangalawa, gumamit tayo ng timba o tabo sa paliligo. Yan, 'pag tayo ay maligo, gumamit tayo ng timba at tabo. Huwag maglaro ng tubig habang naliligo. Huwag magbuhos ng maduduming likido sa mga tubig dahil papatayin niya ang mga isda sa mga tubig, sa ilog, sa dagat, kaya pinagbabawal iyan. Huwag tayong basta-bastang magtatapon ng mga nakakalason sa mga tubig. Huwag magtapon ng basura kahit saan. At higit sa lahat, dapat ay hinihiwalay natin ang nabubulok sa hindi nabubulok. Hindi yung may balat kang kending kinakain o yung plastic na palsa-palamig 'pag natapos mong, ah, kainin ang candy o natapos mong inumin yung palamig tinatapon mo na lang sa kalsada. 'Wag mong gawin yun dahil tayo din ang maaapektuhan sa oras ng tag-ulan, babaha, ayan. Magbabara sila sa mga kanal natin. Pang-anim, isa din sa nakakatulong na mapaganda ang ating kapaligiran ay magtanim ng mga puno at halaman. Kung may mga puno at halaman tayo sa bahay ay maganda yon. Dahil ang puno, sila ay sumisipsip sa mga tubig mula sa ulan. Pagdating ng tag-araw, sila naman din ang nagbibigay ng lilim sa atin. At napapansin nyo, pag may mga puno, maraming ibon ang pumupunta. O, di ba nakakatulong ang puno at halaman sa atin? Pangpito, huwag pumutol ng puno ng walang dahilan. Dahil ipinagbabawal iyon. Pag kailangan talagang putulin ang isang puno, ipagpapaalam natin yan sa mga otoridad. Kaya huwag tayo basta-basta magputol ng mga puno dahil mahalaga ang puno sa atin. Tandaan natin yan mga bata ha. Iwasan ang pagsusunog ng plastik sa bakuran. Ayan, isa yan sa mga tawag nito, pinagbabawal dito sa Valenzuela ang magsusunog. Naalala niyo yung sunog na nangyari sa atin noong nakaraang ilang buwan malapit sa school? O yan, di ba marami ang naapektuhan sa atin dahil lang sa pagsusunog? O, kaya iwasan ang pagsusunog ng plastik sa bakuran. Ano ang dapat gawin? Dapat itapon sa tamang tapunan ang mga plastik. Gawin nating panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Malinis na tubig, malinis na lupa. Dahil tayo ang magbibenepisyo pag malinis ang kapaligiran. Maaari din natin gamitin ang salitang reuse. Ano nga ba ang salitang reuse? Ito ay muling paggamit ng isang bagay o kagamitan. Magbibigay ng halimbawa si teacher. Mula sa isang garapon, maaari nating gawing flower vase. O, di ba? Instead na itatapon natin ito, gawin natin sa panibagong isang proyektong magandang proyekto. Lumang box, gawin natin ng toy box. Papagandahin ni mama, babalutan o lalagyan natin ng mga laruan natin na pakinabangan natin ng maayos. Yung tawag ni reuse, pwedeng gamitin muli. Muling paggamit ng isang bagay. Reduce. Ano naman ang reduce? Ito ay pagbabawas o pagpapaunti ng pagbibili ng maliliit na bagay o gamit sa bahay. O, ano kaya yung kadalasang binibili natin? Yung sachet ng shampoo, iwasan natin ang pagbili niyan. Dahil mas maraming magiging basura. O, di ba? Kaya bumili tayo ng mga nasa bottle, mas matagal o konti lang siya na pag tinapon natin isa lang o hindi katulad ng maraming sachet o di ba? Napapadami. O, i-reduce natin yung paggamit natin ng paper cups.
O instead na gagamit tayo ng tumbler o kayo alam ko sa school 'di ba, hindi kayo gumagamit ng paper cups, kayo ay nagdadala ng inyong mga tumbler. Very good kayo doon. Number 11, recycle. Ano yung recycle, teacher? Ito ay pag-aayos ng isang bagay mula sa patapong bagay upang magamit muli. Bagay, halimbawa yung drum. Napakaganda ng ginawa niya, oh, yung drum. Instead na itatapon niya, ginawa niya na isang salaset na gamit niya sa kanyang bakuran. O, di ba? Patrabaho man siya pero iwas basura. O, yung tissue cardboard, nakakita na kayo niyan sa loob ng tissue, ginawa niya ng pencil holder. O, di ba napakagaling, napakahusay ng kanyang kamay. So, ang tinatawag natin dyan ay mga recycle, patabong bagay na muling magamit. Ngayon mga bata, meron kayong sasagutan. Isulat ito sa notebook number 1, kopyahin ng maayos at sagutan. Huwag i-print upang sa ganon matutong magsulat ng maayos sa notebook. Babasahin ko ang panuto. Isulat ang letter T kung ito ay tamang paraan na pag-iingat sa mga yamang mula sa kapaligiran at M naman kung hindi. O handa ka na bang gumawa ng iyong gawain? O hala, sige. Kunin ang notebook number 1, kopyahin at sagutan. Hihintayin ni teacher ang iyong gawa. Maraming salamat. Bye!